Happy Lord's Day po. Dito po tayo sa tahanan ni Brother Marlon. Tayo po ay narito para mag Bible study, home Bible study kung tawagin. At ang ginagamit natin Biblia ay po ang Biblia ng mga pastor. Na binibidyo ko po, pagkatapos dinadownload ko po sa social media, kagaya ng YouTube, para mapanood po naman nila yung mga mahilig po sa YouTube. Ako wala akong particular sa YouTube na mga subscriber. Open po sa lahat ng gustong matuto patungkol sa salita ng Diyos. Sa Biblia lang po ang batayan. Hindi po tayo gagawang anumang kwento para hindi po tayo parang makakaloko. Po, tatandaan niyo po yan, pagsalita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kaya ngayon mag-aaral tayo. Pero bago tayo papalawat po sa pag-aaral, tayo muna ay iingi ng tulong sa Diyos sa pamagitan ng kanyang panalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip upang sa ganun po kami po ay makaunawa, mabusog sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Biblia po ang nagpapatibay sa haral pagdating po sa Diyos. Ngayon, ang titignan natin, sino ang Yesus ng Biblia? Kasi po, kung tatanungin natin ang iba't ibang klaseng reliyon, meron po silang kanya-kanyang paliwanag kung sino ang Yesus ng Biblia. Pero siyempre, bilang mananampalataya, kailangan binabatay natin sa Biblia para hindi po tayo magkamali. Kasi baka magkamali po tayo at tapos ikinukwento pa natin sa iba. Hindi dumodoble pagkakamali. Ika nga. Kaya ang ating kung sino ang Yesus ng Biblia. Dito po sa ula na lang po, tignan ninyo yung inula ni Propeta Isaias. Itong si Propeta Isaias, ayon po dito sa kanyang libro, ayan ang sabi niya dito po, yung pasimula, ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta. Dakilang propeta. Kumbaga po, may minor prophet, merong hindi minor. Yan dakila, hindi po Yan. Dalawa kasing ang propeta, isang minor, then hindi po ibang minor naman. Nanira sa Jerusalem noong huling araw bahagi ng ika-8 siglo BC. Ika-8 siglo. Sabi niya, uling bahagi. Doon po ito si Isaias. Ngayon, meron siyang hula. Tignan natin yung hula niya dito sa 9:6. Itong nakalagay po sa 9:6, ito po'y tumutukoy kay Jesus. Hula kay Jesus, pero nagkaroon ng kaganapan sa New Testament. Pero ang paksa kasi natin, sino ang Jesus ng Biblia? Ito, basahin po natin Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Isang titulo yan. Govern, pamamahala. Si tatawaging kahangang-hangang tagapayo. Tagapayo, yung pagka may alitan kayo, waway kayo, yung may mga namamagitan, yan, tagapayo. Sa barangay meron yan. Pag nag-away-away yung mga magkakabarangay, dadalin muna kayo doon sa, may tawag, ano bang tawag doon, Brother Marlon, yung bago kayo sisintesyan, pag-uusapan nyo muna doon sa mediation. Yan, mediation. Even in court, meron po yan. Kapag nakita ng korte, yung inyong pagtatalong dalawang nagkasuhan,
Sabi niya, hindi, magpunta muna kayo sa mediation. Yan. Basta meron siyang makitang pagkakataon. Sa labor naman, pag nag-aaway kayo ng amo mo, at tinanggal ka, nagdemanda ka, ang gagawin po ng labor, magpunta muna kayo sa mediation. Lagi pong may ganyan. No? Kasi ayaw nilang magtagal ang away ninyo. Kung maaari, doon pala sa mediation, doon pala magkakasundo na kayo. Kasi po, halimbawa sa korte, kukuha ka ng abogado, hindi gastos ng malaki yun. Pagkatas manalo ka, tagal bago ka manalo. Kung makita na, kung makuha na sa mediation, kung aksidente naman sa dahan, nag-aksidente kayo, pag merong nakapagpayo sa inyo, mag-usap kayo sa isang lugar. Then later on, nagiging smooth na po, wala nang demandahan. Yan ang sinasabing tagapayo, si Jesus Christ. Title niya po yan, Makapangyarihan Diyos. Oh. Makapangyarihan Diyos. Pero hindi po siya yung ama, anak siya. Kung ano po ang taglay ng ama, taglay ni Jesus. Kung makapangyarihan ang Diyos, naturalmente, makapangyarihan din po ang anak. No? Walang hanggang ama. Ito ngayon ang malaking problema. Oh, hindi naman niya si Jesus, bakit ama? Itong ama dito po na tinutukoy ng Biblia, Fathers of Faith. Sa kanya po kasi yung faith. Sa 12 Hebreo ng 12 to. O, tingnan nga natin. Sa English kasi, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Si Jesus po yun. Kaya looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ito po yung ibig sabihin nito. Ama ng pananampalataya. Oh. Yung iba, hindi nila maintindihan. O paano yan? Tinatawag pala siyang ama. Hindi po pwede yun. Lalabas. Di nagkagulo na yung Biblia. Suntukan na yung mga talata. Hindi. Si Jesus siya tinatawag na ama. Pagkatapos sasabihin mo, yan tinawag din siyang ama. Di nagkagulo na. Di lalabas. Sabi ng Juanes, ay oo nga. Iisa lang talaga. O wala na, nagulo na. Huwag po kayong maguluhan. Ang Biblia po, may tamang aral. Ano pa? Prinsipe ng kapayapaan. Prince of Peace. Naalala nyo ba yung yung nang sinilang siya? Yung kanta ng pag Christmas, yung Joy to the World. Dito po sige, basahin na lang natin. Sa Lucas, nagawitan ng mga hangel, napakit na po sila sa langit. Anong tema ng kanilang kinakanta? Ito, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugdan niya. Yan. Peace on earth. Ano yung pagkanta na yun? Brother, alam mo bang kanta yun? Yun lang ang alam ko. Yun po. Lahat po yan, title ni Jesus. Kaya kung sino ang Jesus ng Biblia, marami po siyang titulo. Kaya yan po ng ating kinukuha na sino ang Jesus ng Biblia. Kaya Biblia, sa Biblia din tayo kukuha sagot. Ano po, tandaan niyo yan. Para hindi po tayo magkamali. Kasi, may mga sadyang nag-aral po talaga. Pero kung minsan, sa sobrang talino nila, doon po sila nagkakaroon ng confusion kung tawag. Kaya nangyayari sa kanila, magugulat ka na lang, sinabi niya ngayon, ganito, mga ilang taon na nakaraan, magugulat ka, aba hindi ganito, iba na yung tono. Yan. Kailangan stick to the Bible. Kaya nga yan po sinasabi ng protestante nung araw, Sura Scriptura.
Kasi po ang mga protestante na dating katoliko yan, nung mabasa po nila yung Biblia, doon po nabuksan ang kanilang kaisipan. Kaya nga ang sabi po ni Martin Luther, Sola Scriptura. Kasi po dati hindi sila gumagamit ng Biblia kasi maigpit na basahin ng Biblia sa kanila. At maigpit pa na magkaroon ka ng Biblia. Eh bakit po? Papatayin kanila nung panahon na yun. Oh, susunugin kanilang buhay. Ganon po kaigpit ang magkaroon ng Biblia noon. Kaya yung mga protestante yan, nung mabasa na po talaga, siguro biyaya ng Diyos, kinasangkapan sila. Kaya ang sabi ni Martin Luther, Sola Scriptura, ibig sabihin, in the Bible. Salamat at ginamit siya ng Diyos. Kaya nagkaroon ng protestante. Ito yung mga dating katoliko po. Sige po, salamat sa iyo, Panginoon Diyos, na pinakita mo sa amin sino ang Yesus ng Biblia. Ay, wala pong iba kung hindi ang Isaiah chapter 9, verse 6. Sana po meron kayong natutunan sa Biblia. Hindi po tayo gumagawa sarili nating kwento. Lahat po yun ay ango sa Biblia. God bless us all po, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 96. Ito, sa tahanan ni Brother Marlon. Ayan po. Ayan, yung anak niya. Asan ba si Mrs. Ayun, ayun. Nasa likod pala ni Brother Marlon. Ibig sabihin, siya yung ari, kaya yung reyna nasa likod lang. God bless us all. Bye.